Pwede pala na tayong mga magulang yung makinig sa mga anak natin. Minsan kasi ang anak may sinasabi na para sa ikabubuti natin. Hindi natin binibigyan ng credit. Bakit? Magulang tayo. Christine Joy Mojica is the dedicated and driven mother of Josh Mojica. The visionary behind King Kong Chips Original serves as the COO of their company. Through hard work, resilience, and strong leadership, She has played a key role in turning their entrepreneurial dream into a thriving and beloved brand. Bibihira sa magulang na ina-acknowledge niya yung pagkakamali. It's humbling as a parent to realize that our children are the ones who help us grow and become better version of ourselves. Ang kabataan pala ay may idea sila na makabago. Kaso nga lang hindi napapakinggan dahil ang magulang ang laging tama. Pwede pala na yung anak natin yung makakapagpabago sa atin. Dati, simpleng empleyado lang ako. Ngayon, nagpapatakbo na ako ng isang malaking kumpanya. Ang dahil sa pakikinig mo sa anak mo. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Talks. At syempre, alam nyo naman na laging espesyal ang RDR Talks. Ngayon, makakasama natin ang ina sa pinaka-hinahangaang nating personalidad ngayon sa social media na walang iba kundi si Josh Mojica. Ang taong nagpalaki sa kanya, ang taong naghubog sa kanya kung bakit napakabata pa lang ay successful na itong bata na ito. Ipapakilala ko po sa inyo ang Chief Operating Officer ng Kangkong Chips Original. Walang iba ang ating bossing, Boss Christine Joy Mojica. Welcome, boss! Hi, Boss RDR. It's an honor to be here. And I believe this is the first time na may interview ka, no? Yes. First time na lalabas ako sa social media at magpapa-interview. Yes, and actually, sobrang gusto ko lang sabihin sa'yo na sobrang bilib ako sa anak mo. Kasi isa siya sa talagang pinaka-hinahangaan kong bata. Napaka-unique kasi at a very young age, no? Naging successful siya, naging milyonaryo siya, where in fact maraming mga tao ngayon na hanggang ngayon ay hirap na hirap pa rin silang, alam mo yun, kumita ng sapat, kumita ng maayos, pero itong bata na ito naging milyonaryo kagad. Paano nangyari yun? Ako kasi bilang magulang ni Josh noon, nagsimula kami, yung samahan naming dalawa, sobrang higpit ko. As in? Sobra talaga. Sobrang strict ako. Paano yung higpit na ginawa mo? Kasi syempre, malamang maraming nanay din ngayon ang nagpapalaki ng kanilang anak. Ano ba yung tamang disiplina? Ako kasi lumaki ako na laging may pinapatunayan sa sarili tsaka sa pamilya. Gusto ko laging proud sa akin yung parents ko. So ginagawa ko ang lahat. Top honors ako, magaling ako sa school, magaling akong sumayaw, magaling ako sa tumula. Ang sarap sa pakiramdam na nagiging proud yung parents ko sa akin, na nakikita kong proud sila. And then, nagkamali kasi ako sa buhay. Yung pagkakamali kong yun, ayoko nang maulit. Ayokong mangyari kay Josh yung nangyari sa akin. Kaya sobrang higpit talaga ako sa kanya. Pinapalaki ko siya, sobrang hirap ng buhay. And minsan, naaalala ko, kinausap ko siya, tinanong ko lang, Josh, alam mo ba yung ganito? Ang sabi niya, Mama, hindi ko alam eh. Ang sasabihin ko agad, anong hindi mo alam? Hindi pwedeng hindi mo alam. Dapat alam mo. Dapat lahat alam mo. Lahat yan natututunan. Ganun ako, boss. Kaya naman pala, itong bata na ito, lumaki ng tough, no? Kumbaga, marunong sa buhay. Yes. Kasi tama na ang magulang ay maghihigpit sa kanyang anak, hindi dahil sa gusto niya lang itong higpitan, kundi dahil sa pagmamahal. Sobrang pagmamahal na ayoko mangyari sa kanya yung nangyari sa akin na gusto ko magtagumpay siya sa buhay. Okay. So, the question is, sinabi mo sa akin na nagkamali ka sa buhay. Ano yung malaking pagkakamali mo sa buhay na ayaw mo sanang maranasan ni Josh? Pagka-graduate ko kasi, nag-asawa agad ako. Graduate ng... College. Oo. Anong course? Computer science. Okay. And nagkamali ako na nabuntis agad ako, nag-asawa agad ako. And nung nag-asawa ako, nakita ko din na mali pala yung ginawa kong desisyon na nag-asawa agad ako. So ang ginawa ko, nanindigan ako, umuwi ako sa daddy ko, hinatid ako ng tito ko. Wala akong narinig na kahit na ano sa magulang ko na masasakit. Hindi ako pinagalitan. Naaalala ko, pagdating ko sa bahay, tinap lang ng daddy ko yung shoulders ko na parang gusto niyang sabihin na okay lang yan, anak. Nanindigan ako kasi gusto kong itama yung pagkakamali ko sa pag-aasawa ng maaga.
And sa pagkakamali kong yon, gusto ko pa din maging proud sa akin yung parents ko. Mm. So habang lumalaki si Josh, dala-dala ko yung bigat sa nangyari sa akin. Merong guilt feeling. Merong guilt feeling. Kahit napilitin ko na maging proud ulit sa akin yung parents ko, hindi ko magawa kasi sobrang hirap talaga ng buhay. Okay, sige. Ikwento mo sa amin yung hirap ng buhay na dinanas mo. Yung hirap ng buhay na gusto mo, maging maganda agad yung buhay mo. Nandun yung pressure kasi hindi ko nabigay yung pangarap ng parents ko sa akin nung nakagraduate ako. So, nandun yung pressure sa akin na dapat maging maganda yung buhay ko kahit single mom ako. Kinasal ka. Opo. Tapos, naging single mom ka kagad. Yes, opo. Why? Sa totoo lang, pagkakasal ko, after 3 days, lumayas na agad ako. Bakit? Dati kasi, merong sa mga matatanda, parang kapag nabuntis ka, kailangan ikasal ka agad. Yes. So, syempre, susundin ko yung mga magulang ko. Iisipin ko rin yung mga sasabihin ng ibang tao. Okay. So, kinasal ako. Pero, ang aga kong na-realize na mali 3 days lang. 3 days lang po. So, after ng kasal, after 3 days, nakipaghiwalay ka na. Hindi nga po ako nakipaghiwalay umalis lang po talaga ako. Kasi meron pong isang pangyayari na nag-50-50 kami ng anak ko. Dinala ko yung sarili ko mag-isa sa emergency. Kasi kailangan ko siyang iligtas. Nag-50-50 kayo, bakit? Pinainom po pala ako ng pampalaglag ng in-laws ko. Ibig sabihin, hindi dapat mabubuo si Josh. Yes, opo. Sa palagay mo, bakit ganon yung treatment ng magulang ng asawa mo? Bata pa naman kasi talaga kami. Ilang taon ka nun? 21. Mm-mm. Siguro sila din may pangarap para sa anak nila. Kaya siguro ayaw muna nila na mag-aasawa yung anak nila. Ibig sabihin, yung totoong tatay ni Josh, may kaya yung pamilya nila. Sapat lang din naman po. Pero bakit ganon ang treatment sa'yo? Bakit parang in-outcast ka nila? Hindi ko din po maintindihan pero pinagpasa Diyos ko na lang po lahat. Kung ano man yung mga nagawa nila sa akin, Diyos na po ang bahala sa kanila. So, nung pagdating ninyo ng ospital, anong ospital to? Saang Sa ospital? may Muntinlupa po. Okay, so sinugod mo yung sarili mo sa ospital, and Ayun, then, dumating naman agad yung family ko and then yun, sinabi po ng doktor na yung nag-cause daw po ng bleed is yung medicine na nainom ko. na nainom mo. Opo. Na munti ka na daw pong mawala si Josh. Okay, and then, at that point in time, what did you realize? Nung mga panahon na yun na nasa ospital ako, gusto ko agad lumaban. Hindi sa ibang tao. Gusto ko agad ilaban yung sarili ko. Kaya, nung makabalik ako sa bahay, dun sa bahay ng asawa ko, lumayas din agad ako. Wala akong pasabi, iniwan ko na yung gamit ko doon. Kinausap ko lang yung tito ko na gusto ko nang umuwi kila mommy and daddy. Tapos yun yung time na hinatid na ako ni tito sa bahay. And tinanggap ako ng parents ko na wala akong narinig na kahit na ano. Tapos simula nun, pinangako ko sarili ko na gagawin ko ang lahat para mabigyan ko ng magandang buhay yung anak ko. And matupad ko pa din yung pangarap ng parents ko para sa akin. Kasi kitang-kita ko yung panghihinayang nila na sayang, nag-asawa ka ng maaga, nabuntis ka ng maaga. May pangarap kami para sa'yo. Hindi naman nagkulang yung parents ko kasi pinadala naman nila ako sa magagandang school. Lahat naman na-provide sa akin ng parents ko. Pero yun nga, hindi kasi ako sumunod. Yun ang, kumbaga, isa sa mga nangyayari talaga, no? Sa mga anak na hindi nila iniintindi yung payo ng mga magulang nila sa kanila. Yes, totoo. Gaano kahalaga yan bilang anak? Kung halimbawa may magulang sila sa ngayon, sinusuway sila, hinihigpitan sila, gaano ka-importante yun para ma-realize ng mga anak na nanonood ng video na to na walang ibang tanging hangad ang magulang mo kundi ang mapabuti ka? Totoo yun. Lagi yung sinasabi ng parents ko na wala kaming ibang hinangad kundi mapabuti ka. Paulit-ulit na sinasabi yun ng parents ko. Pero syempre ako bilang matigas ang ulo, hindi ako sumusunod. Pero sa mga nanonood ngayon, lalo na yung mga anak, marirealize niyo yan in the end Alam ko laging nangyayari to sa mga tao or sa mga kabataan na
Pagdating sa huli, sasabihin nyo, kaya pala ganun yung parents ko. Grabe mangaral yung parents ko sa akin kasi ganito pala yung mangyayari sa akin. Kung dati sinunod ko sila, edi sana hindi ako napahamak. And then, bumalik ka sa mga magulang mo. Bumalik Bit-bit ka mo ang sarili mo at yung nasa sinapupunan mo. Yes. Excited ako sa nasa loob ng tiyan ko, no? Kasi may paniniwala naman si daddy na blessing. Kaya din siguro hindi sila ganong nagalit sa akin. Kino-consider nga ng daddy ko na swerte daw si Josh sa pamilya. Kaya simula nung lumabas si Josh, simula nung pinanganak siya, araw-araw, tumataya yung daddy ko sa loto. Dahil naniniwala Kasi siya yung bata na yun. naniniwala siya na si Josh Mojica ang magbibigay ng swerte sa pamilya namin. Alam mo, kinikilabutan ako ngayon habang nagkukwento ka. Kasi, grabe, pagka inaalala ko si Josh na hindi naman kayo nanalo sa loto, pero parang siya yung, alam mo yun, bilang napakabata niya, na nagawa niya maging milyonaryo. Swerte nga. Yes. Sabi Ang ko galing. nga nung ngayong milyonaryo na kami, sabi namin, eto pala yung sinasabi ni Daddy na swerte si Josh. Hindi pala kami mananalo sa loto. Gagalingan lang talaga ni Josh. Magiging milyonaryo kami. Isipin mo nga naman, no, dapat wala na si Josh. Yes. Dahil nagtangka ang dati mong Yes. asawa, yung pamilya nila na mawala na itong bata na ito. Dahil feeling nila, may future pa yung anak nila, pero tingnan mo nga naman ang buhay, no? Ang tanong ko, nasa na yung tatay ni Josh? Hindi ko alam, hindi ko rin inaalam na. Kasi simula pa lang hindi naman na niya kami kinlame eh. Parang hindi niya kinlame na anak si Josh. May nangyari talaga na parang bigla-bigla na hindi niya na kami kilala. Parang ganon. Ano pakiramdam ng may ganong klaseng relationship na tinanggi ka sa mundo, pero ikaw, minahal mo siya? Sobrang sakit talaga. Kahit na sabihin mo na ang tapang ko, nanindigan ako na buhayin ko yung anak ko mag-isa. Kahit na katulong ko yung mga kapatid ko, tinutulungan ako ng parents ko, dala-dala ko lagi yung sakit, yung hirap. Na parang sabi ko, sana may katuwang ako na nagpapalaki sa anak ko, pero wala. Mag-isa akong bumubuhay sa anak ko. Kahit sabihin mong tinutulungan ka ng pamilya mo, iba pa din yung sarili mong pangangailangan, na lahat ma-provide mo sa anak mo, iba pa din. Sige, Christine, paano ka itinanggi nung tatay ni Josh? Sige, ano yung mga naaalala mo na sinabi sa'yo? Tumatawag ako na parang wala na lang, hindi na lang ako girlfriend, hindi na lang ako asawa. Na meron na ding iba agad, na parang kakakasal lang natin ngayon, kinabukasan may iba na din agad. Parang walang pinagsamahan, parang walang nangyari, wala po talaga. Tapos knowing na may anak doon sa loob ng tiyan ko. Yung nangyari sa'yo, Christine, grabe, sobra yun. Kaya hindi ko masabi kay Josh kung sino yung tatay niya. Hanggang ngayon, Hindi po. ayaw mong ipaalam sa kanya. Ayoko siya masaktan. Okay lang kung halimbawang simpleng hindi namin pagkakaintindihan, kaya kami naghiwalay. Pero hindi hindi kami kinlame na asawa at anak. So, para saan pa? Ayoko masaktan si Josh. Tama na yung naranasan ko na ako na lang yung masaktan. Pero wag na siya. What if, hanapin niya, ipilit niya? Gagawin ko, pero pag iniisip ko, sabi ko, eto yung dadalin ko na lang hanggang sa mamatay ako. Ganong kasakit. Sabi ko kay Lord, may pagkakataon pa kaya na masabi ko sa anak ko, or baka pwedeng wag na lang. Alam mo, Christine, ikaw ang pinakamalakas na babae na na-interview ko. Grabe, no? Sobrang tatag mo sa buhay. Kung ordinaryong tao lang yun, baka bumigay na eh. Imaginein mo yung experience mo sa buhay. Nagdadalang tao ka, tapos nilason ka. Diba? Technically, pag may nangyari doon, murder yun. Tapos, dinala mo mag-isa, hindi ka kinilala nung tatay nung anak mo, itinaguyod mo mag-isa, ang lakas mo. Grabe. So, kwento mo sa amin nung nagbubuntis ka hanggang maipanganak mo si Josh. Ano yung mga sitwasyon na hindi mo makakalimutan sa buhay mo? Nandoon pa din yung sakit syempre. Pero nandun ako sa goal ko na ayusin ko. Kasi nakikita ko yung parents ko na nasasaktan para sa akin. Nakita ko yung daddy ko na gabi-gabi nagiinom, nag-aalala siya. Kasi syempre may ininom ako na medicine. Nag-aalala siya na baka may diferensya yung anak paglabas. Alam mo, ginawa ko nung nagbubuntis ako. Merong Christ the King na sobrang laki. Araw-araw kung saan yun pumupunta, sumasama ko. Kasi pinagdadasal ko talaga na sana walang depresya yung anak ko. Eh syempre, mahirap pa yung buhay nun or hindi pa siguro uso yung mga ultrasound, ganyan. So hindi mo alam kung
may Diferensya. kamay ba yung anak mo, kumpleto ba yung daliri niya. So yung daddy ko lagi yung nagiinom sa gabi, makikita ko nagtatabas lang siya sa likod namin. Nag-iisip siya kasi pinagdadasal niya talaga na sana walang diferensya yung anak namin. Yung anak ko paglabas, yung apo niya paglabas. Kaya araw-araw yun nagdadasal ako. Kahit sa mga manggagamot, lumalapit na kami ni Mami, baka merong miracle, 'di ba? May mga sa probinsya na Yes. ganong belief eh. So baka may miracle na pwedeng gawin para hindi maapektuhan yung bata. Kahit wala kaming pera, pupunta kami dun sa sobrang layong manggagamot para lang ipagdasal namin na sana walang diferensya yung anak namin. And yun nga, lumabas si Josh, pinakamasayang araw ko, pinakamasayang araw sa pamilya namin nang pinanganak si Josh Mojica. Kaya naman pala ganun yung anak mo. Now I understand kung bakit lahat gagawin niya para sa pamilya. Kasi nakasama ko si Josh for how many times na rin, no? Napakatalinong bata. Napakasipag. Bukod dun, napakataas ng respeto niya sa mga magulang niya. Lalo na sa'yo, sa malolo't lola niya. Kumbaga, si Josh, yung nakikita natin sa social media, is totally opposite nung totoong si Josh. Totoo, As in, boss. talagang totoong opposite siya. Napakabait na bata, napakagalang. Grabe, palaki mo siyang maayos at tama. Mag-isa mo. Pero alam mo boss, habang lumalaki si Josh, hindi rin maganda yung pinagdaanan niya sa akin. Sige, ano yung mga very traumatic experiences ni Josh Mojica sa nanay niya? Tough love kasi ako kay Josh kasi nga syempre may dala-dala ako eh. May Alam mo takot ka yun? eh. May takot, may galit, lahat na ng nararamdaman ko nandoon, lahat ng negative feelings nandoon. Tsaka syempre nagbibinata, ayoko magkaka-crush siya, ayoko magkaka-girlfriend siya kasi nandoon na agad yung trauma ko na baka mag-asawa agad siya, baka kung anong mangyari, hindi niya matupad yung mga pangarap niya. Kaya sobrang higpit ko sa kanya, sobra talaga. As in, pag nagalit ako sa kanya, hindi ako simpleng nagagalit lang na nangangaral. Hindi, sumasabog ako. Ginugulpi mo siya. Hindi ko siya ginugulpe, pero sumasabog ako na talagang makakarinig siya ng masasakit na salita sa akin. Sobrang tough love talaga ako kay Josh. So sa ganyang klase ng disiplina sa pagpapalaki mo, anong nagiging reaksyon ng bata? Wala, tahimik lang si Josh dati. Ito kasi nakasanayan ko, o lagi kong naririnig sa mga matatanda, sa mga magulang dati na magulang ako, dapat ako masusunod. Matanda ako, makinig ka sa akin. Magulang ako, wala kang karapatang magsalita. Ganyan. Yes. Ganon akong tipo ng magulang kasi yun yung naririnig ko din sa iba. Yes. Hindi ganon yung magulang ko, pero sa mga paligid, or merong mga iba talagang nanay ako nakikita na ganon eh. Oo. So yun ang alam mong tama. Yun ang alam kong tamang pagpapalaki sa anak ko. Kaya yun yung ginagawa ko. Kahit na anong sabihin ko, wala siyang karapatang magsalita, ako lang. Kasi ako yung matanda, ako yung magulang. Mm-mm. Pero habang lumalaki si Josh, pwede pala na tayong mga magulang yung makinig sa mga anak natin. Pwede pala na yung mga anak natin yung mas magagaling sa mga magulang. Pwede pala na yung anak natin yung magturo sa atin ng right values. Pwede pala yun. Pwede pala na yung anak natin yung makakapagpabago sa atin. Kailan mo na-realize yun? Na po pwede pala yung mga bagay na sinabi mo? Na-realize ko yun nung nagsimula na si Josh mag-business. Nagsimula kasi si Josh mag-business. Alam ko meron niyang dala-dala din sa dibdib niya na ganito yung mama ko sa akin. Kasi one time boss, nung nagsisimula siya sa KCO, eto talagang hindi kami close ni Josh, hindi kami ganong nagpapansinan, hindi kami nag-uusap. Dahil kasi, pinalaki mo nga siya ng very tough yes. at galit. Yes, tama. And then, nung nag-KCO na siya, nagluluto siya ng kangkong chips, wala pa rin akong believe. Ganon? Dead ma lang ako. Ano ba tong ginagawa ng anak ko? That nag-aaral to, that... Teka lang, Ganon. paano ba siya binubuhay nun? Anong trabaho? May trabaho naman po ako. Sa hotel ako nagtatrabaho for 13 years. Front desk officer po ako. Mm-mm. So, nung nag-KCO si Josh, wala akong pakialam. Sige, magluto ka lang. Ano ba yung ginagawa mo? And then one time, nakaupo ako sa sala. Pagod na pagod siya kasi from 6 a.m. to 12 midnight, nagluluto siya ng kangkong chips. And then, bigla siyang humiga sa sahig na sobrang pagod na pagod. Tapos alam mo boss, ang sinabi niya sa akin, Mama, proud ka ba sa akin? Simula noon, lumambot na yung puso ko. Kasi
tayong mga magulang, hindi natin alam na meron palang ginagawa yung anak natin na para sa atin pala. Imagine, tough parent ako, hindi ko kinakausap yung anak ko, hindi ko pinapansin. Tapos yung ginagawa niya palang yun, bigla niya akong tatanungin, Mama, proud ka pa sa akin? Narinig ko din sa isang interview ni Josh na yun yung pinakamasarap na feeling niya na makita niya na proud yung mama niya. Kasi all this time, nung pinapalaki ko siya, sobrang tough ako kasi sobrang hirap ng buhay. Pag hirap ka sa buhay, mainitin yung ulo mo. Ang nagiging problema ng mga magulang, at isa na ako doon, na kapag hirap ka sa buhay, marami kang problema, mainit ang ulo mo, dinadamay mo yung mga anak mo. Yun yung isang pagkakamali na na-realize ko nung tinuruan na ako ni Josh ng right values. It's humbling as a parent to realize that our children are the ones who help us grow and become better version of ourselves. Totoo. Isang Josh Mojica na magtuturo sa akin kung paano maging mabuting tao, kung paano kumilos ng tama. Shinif niya yung mindset ko eh. Nakita ko kung gaano kahalaga yung pagiging positive. Si Josh Mojica yung gumawa nun sa akin. And truly, si Josh Mojica ang swerte ng buhay mo. Yes. Kaya kung si Josh Mojica, swerte siya sa akin, binigay siya ni Lord sa akin para baguhin yung buhay ko. Doon ko nakita yung purpose ni Lord na baguhin ko din yung buhay ng lahat ng tao. Alam mo, speechless ako, kaya hindi ako makapagtanong eh. First time siguro na nagkaganito kasi sobrang I'm in disbelief. I'm in awe na wow. Lagi ko yung binabanggit, boss. Sabi ko, kung si Lord binigay si Josh Mojica sa akin para baguhin ako, bakit hindi ko baguhin yung mga buhay ng resellers and distributors ko? Ayoko din maranasan nila yung nararanasan ko. Ayoko din na mainitin yung ulo nila dahil kapos sila sa pera or dahil hirap sila sa buhay. Ayoko. Doon ko nakita yung purpose ni Lord. Na binigay si Josh Mojica sa akin, ibabalik ko sa iba. Itutulong ko sa iba. Talagang sobrang bilib na bilib ako sa istorya ng buhay ninyo mag-ina. No? Kasi si Josh, pag nakita natin sa social media, sa totoo lang, feeling ng marami, napakayabang, hambog na tao. Pero siya pala ang pinakamapagmahal na anak na makikilala mo sa buong buhay mo. Totoo. Meron pang isang nangyari sa akin, boss. Last week lang, na-ospital ako. Siguro sobrang pagod na din. Tumawag ako kay Doc, sobrang sama na ng pakiramdam ko. Bagsak na talaga yung buong katawan ko. And then, nasa ospital ako. Tapos after 3 days, nagbayad ako ng bills. Wala lang, nagbayad lang ako. Tapos na, okay na. Tapos na-realize ko, ito yung sinasabi ni Josh. Na i-consider mo yung sarili mo na mayaman ka kung may pambayad ka na ng bills, ng hospital bills. Ito yung sinasabi ni Josh na pangarap niya sa pamilya na kahit sinong magkasakit, wala siyang pakialam, magbabayad siya. So ito, nangyari na. Ito, nangyari sa akin. Na-ospital ako, na hindi ako nanggambala ng kahit na sino. Hindi ako nangutang, hindi ako nanghiram. Nagbayad ako ng hospital bill. Sabi ko, ito yung sinasabi ni Josh Mojica na masarap na buhay. Talagang pinangarap niya at nagpursige siya na gawin yun sa pamilya namin. So yung lola niya, Na-ospital, inoperahan, okay lang. Bayad kami ng bills. Kasabay pa nun, na-ospital si Josh, okay lang, bayad kami ng bills. Ito yung masarap na buhay. Hindi masarap na buhay na ma-ospital Siyempre, ito yung masarap na buhay na wala kang iniintindi, kaya talagang sobrang nagsusumikap siya. Na kapag kakailangan mo, may bubunutin ka. Yes. Yun successful ka na nun. Yes, totoo. Kasi tayo, lagi kasing nagiging, mo yung nakasanayan na sapat na, kung ano lang yung meron, sapat na, makakain lang sa 3 beses sa isang araw, sapat na hindi. Kailangan talaga lagi mo i-consider, paano pag may nagkasakit sa pamilya, kaya nyo ba? Kasi sobrang sakit mawala ng mahal sa buhay. Kasi nangyari sa amin, boss. Ano yan? Nung lumalaki ako, diba, gusto ko matupad ko yung mga pangarap ng magulang ko. Gusto ko maging proud sila sa akin. Yes. Pero dahil ang alam ko lang is magdasal, hindi ako kumikilos, huli na ang lahat na wala si daddy. Yung tatay mo. Yes. Na sobrang iniintindi ka, napakabait. Sobra. Kaya ako lahat ng nakakausap ko ngayon, kapag may naisip kang negosyo, gawin mo na agad. Kasi baka huli na ang lahat.
bago mo pa matupad yung pangarap ng mga magulang mo. Kasi ganun yung nangyayari sa amin ni Josh ngayon. Sobrang sarap ng buhay namin. Ang dami naming natutulungang mga empleyado. Sobrang laki ng factory namin. Meron na kaming isang malaking kumpanya. Pero at the end of the day, merong isang tao na hindi nakita yung kung ano man yung meron kami ngayon. So kung napapanood ito ng tatay mo, anong gusto mong sabihin sa kanya? Dad, eto yung pangarap mo sa amin. Oh. Eto yung lagi mong hinahangad na magkaroon kami ng magandang buhay. Nagkatotoo na. Alam mo sa journey na to, Boss RDR, dito ko din na-realize na words are incredibly powerful. Kasi yung daddy ko, lagi niyang sinasabi na gusto ko magkaroon kayo ng magandang buhay. Lagi niyang sinasabi, gusto ko maging milyonaryo kayo. Lagi niyang sinasabi. Kaya siguro yun, nag-manifest, yun yung nangyari sa amin. Kaya kung ano yung lagi mong sinasabi, yun talaga yung mangyayari. Totoo yun. Lagi yung sinasabi ng parents ko, lalo na yung mommy at daddy ko, sasabihin niya, uy, huwag mo sabihin yan, makapangyarihan ng bibig. Madalas yun. Madalas sa conversation namin, halimbawa magkakapamilyan, magkakausap, medyo nagkamali ka ng salita, sasabihin ng mommy at daddy ko, uy, huwag mo sabihin yan, makapangyarihan ng bibig. Sabi nga nila, when you declare it, you are halfway through. Yes. Di ba? May mga kasabihan na gano'n eh. Pag sinabi mo, nandun ka na sa kalahati ng proseso. Napaka-importante talaga ng mga words na binibitawan natin. It's also biblical that words can actually move mountains. Di ba? Not your physical strength, di ba? Not for anything else, but words can move mountains. Alam mo, Christine, sobrang bilib ako sa iyo. Kasi bibihira sa magulang na ina-acknowledge niya yung pagkakamali nila. Marami sa mga magulang na hanggang ngayon, in denial sila. Na hindi, yung anak ko, hindi ko nga alam kung kanino nagmana yan, ba't nagkaganyan yan eh. Tama, katwiran lahat ng mga magulang yan na pag nakikita nila yung anak na bigo yung anak nila. Not knowing na ikaw ang numero unong responsable dapat sa mga anak mo. Dahil sa'yo nila nakukuha yung mga klase ng mga pag-uugali, the way they handle situation, the way they see life. Di ba? Ikaw ang nagpalaki dyan eh. So kung yung anak mo pasaway ngayon, mahirap pasunurin ngayon, mag-reflect ka sa sarili mo. Paano mo ba pinalaki ang anak mo? Ano bang klaseng pagmamahal ang naibigay mo sa kanya? Minsan kasi ang anak nagpapapansin, pero hindi natin pinapansin. Minsan kasi ang anak may sinasabi para sa ikabubuti natin. Hindi natin binibigyan ng credit. Bakit? Magulang tayo eh. Yes. Yun ang lagi nating naratibo sa isip natin. Not knowing na ang kabataan pala ay totoong may maibibigay na may idea sila na makabago. Very innovative. Kaso nga lang hindi napapakinggan. Yes. Dahil ang magulang ang laging tama. Lalo na sa panahon ngayon, boss, 'di ba, yung mga Gen Z, sobrang ang gagaling nila. Kaya ako talagang tinanggap ko. Hindi naman yun sa pagpapakababa bilang magulang. Hindi. Tatanggapin mo lang na pwede pala na yung anak mo yung magturo sa'yo. Yes. Kasi alam mo, boss, simula nung sumunod ako kay Josh Mojica, simula nung natuto akong makinig, nung natuto akong ilagay yung sarili ko na kahit magulang ako, pwede akong matuto sa anak ko, nagtagumpay ako. Ang galing nun. Dati, simpleng empleyado lang ako na ang alam ko, may I have your name please? May I take your order please? Kakausap ako sa customer, here's your room key card, here's your wifi password. Yun lang yung alam ko araw-araw. Pero dahil natuto akong makinig, tinanggap ko na kahit magulang ako, makikinig ako sa anak ko, na may mas alam yung anak ko, ngayon nagpapatakbo na ako ng isang malaking kumpanya, isang malaking manufacturing company. Wow. Nang dahil sa pakikinig mo sa anak mo. Yes. Your life is worth sharing because ikaw ang new generation. Dapat iyan ang new generation of parents. Na bigyan natin ng boses yung anak natin. Kung magmamahal tayo, mahalin natin ang buong-buo nang walang pag-aalinlangan. Kasi katunayan na minamahal mo ang anak mo na pinakikinggan mo rin sila. Yun ang patunay nun eh. Because wala namang ibang hangad ang mga anak natin. Kung ang magulang, ang hangad niya ay mapabuti ang kanyang mga anak, lagi ninyong tatandaan mga boss. Ang mga anak, wala ring ibang gugustuhin yan kung hindi mapabuti ang kalagayan ng mga magulang din nila. Ayaw din nilang mapasama ang loob ng mga magulang nila. It's just that maaring hindi sila napapakinggan. Kaya naghahanap sila ng ibang papakinggan. Maaring hindi sila napapansin, kaya sa iba sila nagpapapansin. Kumbaga yun yung na-realize ko ngayon eh. Na me as a new parent, kaysa maghanap ng best friend yung anak ko, ako na lang magiging best friend niya. Kasi
natutunan ko sa'yo na itong mga anak natin, maliligaw lang sila ng landas. If di tayo magbibigay ng tenga, hindi tayo magbibigay ng mata, hindi tayo magbibigay ng puso sa mga naiintindihan at nalalaman nila. Thank you so much for that. And Christine, bago tayo matapos, no, ano ang gusto mong sabihin sa anak mo, kay Josh Mojica, na ngayon, naitaguyod niya ang KCO, ikaw, na-elevate niya ang buhay ninyo, pamilya, mag-anak. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Ito naman araw-araw sinasabi ko sa kanya na sobrang proud ako sa kanya. Minsan alam ko kahit na napapagod na siya, sinasabi niya, "Ma, hindi ako pwedeng mapagod, hindi ako pwedeng huminto kasi nasa kamay ko 200 empleyado, thousands resellers, more than 400 distributors, hindi ako pwedeng mapagod kasi nakasalalay sila sa akin." Sobrang proud ako and sasabihin ko talaga kay Josh na kung ano yung sinimulan niya, susuportahan ko. And kung gaano siya kagaling, gagalingan ko din. Kasi kahit sabihin mo na 40 years old na ako, dito ko din na-realize na pwede pa pala ako matuto eh. Ang dami ko pa palang pwedeng gawin. Nasanay kasi tayo sa kung ano lang yung nakasanayan natin, yun lang yung gagawin natin. So pwede pala na kahit 40 years old ka na, pwede ka pa palang gumaling. Imagine, dati simpleng empleyado lang ako, pero ngayon, nagpapatakbo ako ng isang company na kahit nasa ang department kaya ko, dahil nung una, ako lang din naman talaga yung nasa accounting, nasa sales, ang katulong ko si Josh and then yung kuya ko, pamilya ko, yun lang. Hindi porket matanda ka na is hanggang doon ka na lang, wala ka nang kayang gawin. Right. So yun yung talagang ipapangako ko kay Josh na dahil sa sobrang galing niya, mas gagalingan ko din. Thank you so much. And lastly, ano ang gusto mong sabihin sa tatay ni Josh? Naging malaking part ka ng malaking pagbabago ng buhay ko. Kasi natutuwa kong manindigan, natutuwa kong gawin lahat ng mga kaya kong gawin. Kinaya kong magpalaki ng isang anak at eto siya ngayon. Josh Mojica. Sobrang pinagmamalaki ko. Wala akong masabi. Sobrang proud lang talaga ako, boss eh. Kung sino si Josh Mojica ngayon. Hindi ko masasabing dahil sa akin, dahil sa pagpapalaki ko, hindi. Dahil sa mga nangyari kay Josh, eto siya ngayon, no? Sobrang galing niya. Lahat ng nangyari sa buhay namin, hindi dahil sa parents, dahil sa lolo't lola, dahil sa tita-tito, hindi eh. Dahil talaga kay Josh Mojica. And Christine, bago tayo matapos, I believe you have something on the table na po pwede nating i-offer, no? Sa mga nanonood ng video na ito. This is our old packaging and ito yung pinaka-aabangan ng lahat, yung new packaging natin. Small pouch, KCO, Kangkong Chips Original by Josh Mojica. 60 grams lang to and then meron din tayong bagong flavor na cheddar and sour cream. Sobrang daming nagre-request niyan. Para na siyang yung malavikat, mga ganyan. Yes, diba? Vikat, Piatos, Yan, ganun na. ayan. Ang galing. Pwede ko buksan? Yes, pwede, boss. Ayun. Sa lahat ng gustong maging resellers and distributors, nandito po ako para tulungan kayo na magkaroon ng negosyo. Meron tayong mga reseller package, distributor package, and franchisee. We are also open for international distribution. Approved na tayo. Lahat ng mga certificates meron na tayo. So, ready na ang KCO para mag-supply sa buong mundo. Naka-ready na din ang factory natin, hindi na kayo maghihintay ng matagal. Kasi kahit gaano pa kadami yan, ayan, meron ng pinagawa si Josh Mojica ng 2 factory, no, para ma-cater lahat ng mga orders nyo. Kasi parang minamagnet, boss eh, yung kangkong chips. Grabe. Sarap nito, chocolate. Tawag lang kayo sa 0917-155-1046 or 0977-122-1126. Ako po mismo yung makakausap nyo. Ako mismo yung makaka-meeting nyo kung gusto nyong magkaroon ng negosyo. And kung wala kayong idea sa pagnenegosyo, meron tayong webinar monthly or every 2 weeks. Meron tayong mga mentors kagaya ni Boss RDR, no? Na tinutulungan tayo kung paano magsimula ng negosyo, kung paano lumakas ang sales. And habol na kayo kasi ngayong bare months na naman. Ayan, magiging 10 times na naman yung sales natin. And imagine, in 3.5 years,
wala po talagang araw na walang bumili ng KCO. Imaginein mo yun, boss. Wala Masarap talaga. And madami pa kayong aabangan kay Josh Mojica. Madami pa siyang i-innovate, madami pang mga ilalabas na products. So, ayan, para to sa mga resellers and distributors natin. Sa mga OFW or sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa, baka ito na yung pagkakataon nyo para bumalik na dito sa Pilipinas Yeah. at makasama nyo na yung mga magulang nyo. So, kasi meron na tayong mga distributor boss na nasa ibang bansa, umuwi na dito para mag full-time na with KCO. And hanggang ngayon, tinutulungan namin sila para lumago yung negosyo. Magkano ba yung puhunan sa KCO? Sa reseller package, meron tayong 2,788 and 5,288. Kapag distributor ka naman, hawak mo yung buong city, that's 23,688 and 46,188. Kung gusto mo naman, isang buong province sa'yo para lahat ng distributors, lahat ng resellers sa'yo nakukuha, ikaw na yung magsusupply, that's 500,000 lang po. Ano pa yung mga probinsya na wala? Sa ngayon, meron pa lang tayong 12 franchisees, no? Kasi kaka-open lang natin yung franchisee sa Visayas and Mindanao. So, madami pang open na lugar. Ayun mga boss, so sa lahat ng mga gusto maging distributor, maging reseller, maging franchisee ng KCO, please do contact the cellphone number na nakikita nyo ngayon sa inyong screen. And please paki-follow na rin ang kanilang official Facebook and TikTok page, which is Kangkong Chips Original by Josh Mojica. So, napakadaming page kasi gumagawa din tayo ng page sa mga distributors pero piliin nyo lang po yung madaming followers. yan, yung Kangkong Chips by Josh. Yes, Kangkong Mojica. Chips Original by Josh Mojica. Ilan ang shelf life nito? Up to 1 year naman, boss. Ayan, 1 year ang shelf life niyan mga boss. So, ibig sabihin, kaysa pa magbukas ka ng mga negosyo na meron kang gastos sa physical store, di Yes. ba? Mag-reseller ka na lang ng mga produkto. Kasi yan, pag nabenta mo, nabawi mo na puhunan mo. Kumita ka na. Ganon kabilis. Ganon kaganda yung ganitong klase ng negosyo. At lagi ninyong tatandaan na this is a potential billion peso business here in the Philippines. No? So habang bago pa ang KCO, ngayon na kayo mag-distribute at ngayon na kayo mag-resell. Kasi whether you like it or not, mapupuno talaga ang mga provincial distributors at mga franchisee. Kapag naunahan pa kayo dyan sa area na yan, sayang. Leverage nyo na ang kumpanya. Napakagaling Yes. nila sa marketing, napakagaling nila magbenta. So, imagine, kahit hindi ka magbenta, as long as may nagre-resell, may nagdi-distribute sa lugar ninyo, kung ikaw ay franchisee at distributor, automatic kikita ka na kahit hindi ka magbenta. Yes. Alam mo, boss, kung gusto mo ng instant 1,500 pesos, avail ka lang ng silver package. In just 1 day, may 1,500 pesos ka na. Ganon kabilis. Yes, ganun kabilis. Ang lagi kong sinasabi sa mga gustong bumili, sige, try mo mag-post ka ngayon. Sigurado ako may bibili. Para naman sa mga kabataan natin na gustong magbago yung buhay, mag-avail kayo ng book ni Josh, Minahe Ka ni Mojica, Ang Makina ng Pera. Talagang makakatulong to sa inyo. And then, meron kaming event on December 8. Ito yung grand event ni Josh Mojica na makakasama lahat ng mga kabataan na gustong umasenso sa buhay, gustong tulungan yung mga pamilya nila, and then also our resellers and distributors. Magkita-kita po tayo December 8 sa SMX Manila. Muli, maraming salamat sa inyo mga boss and God bless sa inyo lahat.